si Dean Chase, no? Na mukhang meron siyang hawak na official police investigation report kung saan sa kauna-unang pagkakataon ay malinaw na dinadawit hindi lang ang Marcos Jr. sa mga pulboronic, kung hindi pati ang ating First Lady, Liza Araneta Marcos. Balikan na natin, spokes, kung bakit nagkaroon ng trending na bangag-bangag, ngiwi-ngiwi at butod-butod. Pero pag-focus tayo sa bangag. Balikan natin kung bakit ba nagkaroon ng bangag issue. Maliban doon sa statement ni Pangulong Duterte noong January doon sa hakbang na may isog. May mga pangyayari na talagang magpapatunay na itong mag-asawang ito ay tunay ngang bangag. Correct. Tunay nga. Babalikan natin yung PIDEA leaks, di ba, sa Senate. Then, ang pag-expose ni Cathy Binag na inabutan siya ng polboron o inalok siya ni Lisa Tanas. Ang sabi nga, do you want? Tapos ngayon, ito ang report sa Beverly Hills Police na kung saan may mga witnesses pala. So, So I stand corrected. Hindi pala ito yung kaunang-unahang impormasyon na nadawit din sa pulboronic ang Liza Araneta Marcos. Pangalawa na nga pala ito. Ang unang nagsabi ay si Cathy Binag na sinabi niya nung nandun sila sa tahanan ng mga Marcos sa Nara Street, sa Forbes Park, ay inalok siya ni Liza Marcos at mukhang nagpanik nung sinabi ni Cathy Binag na hindi siya gumagamit. No? At ang tanong, why are you here? No? Medyo na-nervous sila. No? Pero yung issue ng bangag laban kay Marcos Jr., well, bago pa mailunsad ang maisog noong Enero 2024, sinasabi na talaga ni dating Pangulong Presidente Duterte na nung siya ay mayor sa Davao, nakakatanggap na siya ng ebidensya na itong may isang kandidato daw, hindi pa niya pinangalanan, no? Para presidente, ang gumagamit ng pulboronic kapag siya ay dumadalaw dyan sa syudad ng Davao, kasama yung mga anak-anak ng mga pinakamayayaman dyan sa Davao. Doon sa maisog ng Enero niya, in-identify kung sino yun, at sinabi nga niya, ito ay si Marcos Jr. Kaya naman importante po huwag po tayong matakot na magbangag-bangag dahil ito pong bangag-bangag, ang pinanggalingan niyan ay si Tatay Digong mismo. Wala nang iba base sa mga impormasyon binigay sa kanya bilang isang alkalde at bilang isang presidente na rin. Pero itong si Liza Araneta Marcos, bukod kay Cathy Binag, walang sinabing pulboronic din siya ang ating dating presidente. No? At ang kauna-unahang indikasyon na mukhang pulboronic din siya ay itong police report na ibinasa ngayon ni Dean Chase. So, mali ka sabihin mo nga, ano yung mga nakasaad dun sa police report na bago? Meaning, kasi binasa niya yung isang police report na alam niya may kopya ka. No? Pero meron siyang additional na nakuha. At ano yung mga dagdag na impormasyon na nakuha niya na wala dun sa police reports na hawak mo rin? So, sinabi niya, dun kasi sa unang police report na nirelease sa akin, ng Beverly Hills Police, walang witnesses. This time, may mga witnesses, di ba? May mga statement. May mga statement na nung nasa Waldorf Hotel sila at nag-happy sila, nakitaan ng parang reaction itong si yung namatay na di umano na over-D. Okay? So, at ito ay sinabi ni Lisa, based na dun sa document, na normal lang na reaksyon ng nagbabangag. Okay. So, kung ganyan, di ba? Kung ganyan na nakita na pala ni Lisa Tanas at binaliwala niya yung manifestations ng isang nagbabangag, dapat siya managot dahil hindi niya bilang isang first lady, I hope, kung matino siya, mahalaga ang buhay ng tao, mahalaga yung nakikita mong danger, di ba? So, dapat tumawag na kaagad ng paramedics or 911 kasi may gano'n ng eksperyensya. So, dinownplay niya. In fact, sabi ng isang witness, itong si Liza Araneta Marcos, ang siyang nagsabi, wag muna tayo tumawag ng tulong. Kasi normal lang yan. Dilipas din yan, kumbaga. Hindi natin alam kung yun talagang dahilan o nagdadahilan lang siya dahil alam niya na kapag tumawag ng tulong, nandoon siya. At hindi po pwedeng i-deny na nandoon siya. No? So, yan po ang isang bagong indikasyon, no? Na meron na talagang witness na nagsabi na nandoon si Liza Araneta Marcos. So, wala nang kaduda-duda. Kasi doon sa nakuha ang police report, wala mga pangalan. No? Pangalawa,
na siya ang nakapansin at nagsabi na magpahinga ka lang, diyan ka lang. At nung nagmungkahi na tumawag din ng tulog, ang nagsabi na wag na muna ay si Lisa Araneta Marcos. No? Now, bukod pa doon, ang pinakadamning is ano yung mga nakita doon sa lugar kung saan natagpuan nga yung unconscious body ng isang Pilipino. No? Ano ba yung sabi ni Lindsay? Based sa blood din, meron talagang nakita na pulburon, na kung saan naging dahilan nitong ng kanyang pagkamatay, di ba? Kasi hindi naman siguro ilalagay sa police report yon kung walang nakita. Correct. So based on that police report na recent, according to Din Chase, talaga namang dapat mapanagot itong mag-asawang bangag. To be specific, no, yung powdery white substance, parang nakalagay sa lamesa, tapos parang nakalagay sa pera, di ba? At saka meron ding powdery white. May mga pera na kayo sa table. Na meron din Nakaroon na powdery white substance. Yeah. At parang meron din sa mirror, no, na mga powdery substance, no? At although doon sa police report, hindi pa nila ma-identify kung ano yun. Kasi syempre, dadalhin pa sa laboratory. Siguro sa susunod na police report, ma-identify na kung ano yung substance na yan. Kung pulburon ba? Or pulburonic. Alam nyo na naman ang depression ng pulburon, ang pulburonic. Yung pulburon, dahilan para magka-diabetes. Ang pulburonic, dahilan para maging bangag. Yan. Kaya naman talaga, hindi dapat natin tigilan ang dance craze ng bangag. Ngiwi. Butod. Kasi mag-asawa talagang dalawa sila ang talagang sumisira sa kinabukasan ng bayan. Now, 3 krimen ang iniimbestigahan ngayon ng Los Angeles. Isa yung involuntary manslaughter, isa yung droga, at hindi ko malala kung ano yung pangatlo. Reckless endangerment ata or something. No? O yung refusal to provide assistance. Sa pasyente. So, 3 krimen. Now, granted na ito ay hindi masyadong malalalang mga kaso kasi hindi naman murder, no? Kumbaga, involuntary manslaughter is parang ano lang yan, reckless imprudence sa atin, no? Halos walang kulong yan. Ang punto ay, ang importante na patunayan na nandoon sa isang room kung saan namatay ang isang tao na mukhang namatay dahil sa drug overdose, ang Lisa Araneta Marcos, kasama ang mga pinaghihinalaang mga narcotics. Yun lang yung sabi sa police report. Hindi nila in-identify kung ano yun. Kasi wala pang lab test. Pero suspected narcotics. Okay. Go ahead, boss. So yan, damning yan. Yeah. Bakit? Ang first lady natin, anong ginagawa doon sa room kung saan obviously may gumagamit ng mga droga at obviously yung paggamit ng droga ang kinamatay na isang Pilipino na galing sa isang altang pamilya. Yeah. So, meaning, nagko-corroborate yung statement ni Cathy Binat sa pag-alok sa kanya ni Lisa Marcos doon sa bahay niya dito ngayon sa pangyayari sa Beverly Hills, doon sa incident nga. So, kaya ngayon, mga kababayan, sa dami-dami na mga issue na nangyayari ngayon at patuloy pa rin kayo nagpapabudol dito sa mag-asawang ito, talaga naman ang bansa natin ay polboronic country na sports. Dahil nakikita na yung mga pangyayari, kidnapping, involved si Lisa sa kidnapping, lahat. So, ang nakakalungkot dito, at dito sa Europa, lumalaban tayo dahil nga isa sa dahilan kung bakit pinakidnap ang Pangulong Duterte, kasama dito sa mga isyong bangag-bangag na ito, ang pagsabi ni Pangulong Duterte na si Marcos ay bangag. Ito ay lahat pinagsama-samang galit ng bangag administration dahil sa ini-expose hindi lang ng Pangulong Duterte at nating mga nagsusupport sa kanya. Malinaw naman dun sa interview ni Lisa Araneta Marcos kay Tung Ying. Ay talaga, anong klase yan, no? Tatawagin mo yung presidenteng bangag. Yeah. Anong masama kung tatawagin bangag? Kung merong ebidensya na nagpapatunay na bangag nga. Tapos ngayon, nakagalit siya dahil tinawag ang sponsor niya na bangag. Anong ginagawa mo sa kwarto na minamatay dahil sa paggagamit ng suspected narcotics? Na sangkatutak na suspected narcotics. Hindi ito isang lugar lang na may narcotics. Maraming lugar na meron narcotics. So talagang lumalabas na nagkaroon ng session doon. Bagamat, hindi pa kumpirmado kasi nga ang susunod na police report identify
kung ano yung powdery white substance na suspected narcotics. Pangalawa, no, hindi ko lang maintindihan bakit hindi dinrug test ng Los Angeles Police lahat yung mga tao na naroon. Hi, kamusta kaibigan? Tuloy po kayo sa bago kong naipundar na Hindi dinrug test ng Los Angeles Police lahat yung mga tao na naroon. Well, hindi rin natin alam. Kasi nga, based dun sa aking puting ahas, ay inayos, okay, ginawa ng paraan at nagkaroon ng what they call that, extended immunity si Satanas. Anong masasabi mo doon bilang isang abogado? Mali yan. Kaya daw naka-uwi daw. Ano ba? Mali yan. Dahil hindi automatically entitled to immunity ang isang First Lady. Entitled lang siya kung kasama siya ng presidente on an official mission. Yeah. Huwag nyo namang sabihin official mission yung pulboronic session. No? At Yeah. saka yung pagpunta niya doon, hindi naman niya kasama ang Si Bangag. presidente. So malinaw na hindi talaga siya entitled to immunity. Bagamat, sabi din ni Dean Chase, no, matapos siya makakalap ng mga unang impormasyon, hindi na nag-release ng karagdagang pang impormasyon matapos ang mga Asian-looking men Yeah. ay nakitang nakipagpulong nagpag-usap. Yeah, doon sa Beverly Police according to that office. report. Oo. Kaya nga hindi nga, at aside from that, folks, yung pinalabas ko, the pulboronic video, at yun ay authenticated. Correct. Diba? So parang ngayon, nagkakaroon na ng kung hindi probable cause, no? Reasonable evidence na nagpapatunay na talagang ang junior at ang kanyang esposo ay posibleng mga bangag. Mga bangag, possible Kasi na nga, mga bangag. kay Marcos Jr., pulboronic video, duly authenticated. Yeah. PIDEA leaks, PIDEA leaks, yung confidential informant, okay, ni Agent Morales, yung impormasyon na nakalap ni Presidente Duterte nung siya ay mayor pa, no, na talagang gumagamit ng pinagbabawal na droga. Dito naman kay Liza Araneta, yung si Cathy Binag, at saka yung Ito sa Beverly Hills. Beverly Hills. Now, ito ang pinakamalakas na ebidensya. Yes. Kasi ito ay impartial investigation dahil meron kang namatay at ito ay nanggagaling sa kapulisan ng Estados Unidos. No? Kung may duda tayo minsan sa katapatan ng pulis sa Pilipinas, dahil lalo na ng Jenny Torre, no? Siguro naman walang magdududa sa katapatan ng investigasyon na ginagawa ngayon ng Hollywood Police Department. Yeah, and I hope talagang lumabas na yan sa lalong madalang panahon. Kaya in connection, kung bakit nandito ako, biktima ng mag-asawang pulboronic, itong si Pangulong Duterte.